So, eto na nga. Natapos na natin tong ating tumentosa. Itong ating succulents na to ay ang bilis po nilang tumangkad, tumaas, tapos nagdi-develop sila ng aerial roots. So, eto na yung mga nakuha natin, oh. Kita nyo, no? Dami na yan. O, kapag may nagtatanong kung i-air dry pa to, kasi para itong mga leaves natin eh hindi masayang. Ma-propagate sila through leaf propagation. Hello everyone! This is Sir Mr. Nabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Propagations video tayo ngayon, ano? Magpapadami tayo ng halaman. Ano ba paparamihin natin ngayon? Dito tayo sa ating collections ng cactus and succulents, no? Pero meron ako ditong mga variety na magaganda at nakita ko na tinutubuan na talaga sila ng aerial roots, ano, at yung ugat nila lumalabas na, kaya dapat i-propagate na sila. Ano kaya itong tinutukoy kong halaman? Malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-NDP, at ngayon nga pupuntahan na natin ano, kung ano yung aking papadaming halaman ngayon. Ito po, tingnan nyo yan, no? Yan yung mga mababalahibo kong succulents na kung tawagin natin ay tomentosa plants, ano? Ano nga ba yan? Meron dyang mga melioti, yung ating panda ears, yan. Tapos meron dyang mga cinnamon, tapos merong white panda. Papakita ko sa inyo na malapitan, ano. Ang aking paparamihin yung aking melioti, kasi yung melioti natin grabe, nagsilabasan na po yung mga ugat, ano. Tara tingnan natin. So narito po yung aking collections ng tomentosa plants. Kung bakit ko yan tinawag ng tomentosa plants, kasi sila yung mga halaman na mababalahibo, yung parang hindi naman siya tinik, pero yung kanyang dahon, iba yung texture, no? Parang may carpet kayo. Oo, ganyan yung kanyang itsura. Actually, marami kong variety niyan. Meron ako niyan, no? Yung kulot-kulot. Kita nyo? Kulot-kulot yung kanyang pinakadahon. May mga narrow nito. May malalapad niyan. Yan. And may mga panda ears tayo. Yan. Actually, madali itong alagaan eh. Sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo yung akin. Laki na, oh. Ang kapal-kapal nitong melioti natin dito na na halaman, ano. Meron pa ako dyan na Napoleon hat, yan. And ito yung white panda. So yan, ang kagandahan dito sa mga to is talagang hindi sila masyadong alagain, ano. Hinayaan mo lang, tapos hindi mo madiligan, hindi kagad mamamatay, ano, dahil nga pamilya siya ng succulents. Limited na tubig lang yung kailangan. Pag natuyo yung lupa, tsaka pala magdidilig. Katulad nito, basa pa yung lupa, hindi siya didigen, ano. Ang ginagamit natin potting mix, yung ating MDP soil mix. Ayan, makita nyo may mga pamis yan sa ibabaw. Ayan, no. So ganyan lang siya para mabilis matuyo yung lupa. Tapos dito, ito nga, mas shaded to, kaya dito ko nilagay, unlike ng iba nating succulents doon na arawan. Ito, yung tumatama sa kanya yung pinaka morning sun lang, ano. And ayan, okay naman sila. At ngayon nga, napansin ko na itong ating succulents na to ay ang bilis po nilang tumangkad, tumaas, tapos nagdi-develop sila ng aerial roots, ano. Ang mga succulents ko dito, madalas po talaga sila labasan ng mga aerial roots. Bakit? Dahil maingat nga po ako sa pagtutubig dito. Ang mga aerial roots kasi senyales yan na talagang naghahanap yung halaman ng mas maraming tubig. Yan. So ito, makikita nyo na yan, lumalabas yung kanyang pinaka aerial roots, ano. And ayan, no. Ang gagawin natin ngayon is papadamihin natin, no. At kapag pinadami natin yan, i-cut na natin. So cut natin yan, ano. Pakita ko sa inyo, kuha muna tayo ng mga gamit. Kuha ko ng gunting. So
So, ayan, napakadami ng aerial roots nito. Ito, nakakakuha na ako ng gunting, ano. Ganito lang po, ikakat lang natin siya dun sa mga area kung saan meron ng aerial roots, no. Yan, ganyan lang, oh. Kita nyo. Yan, matitira to, tas tutubuan din yan. Actually, ito pwede pa nga, oh. Ang haba pa eh. Napakahaba, oh. Tingnan nyo. Pero, mas maganda kasi yung medyo maliit muna, no. Tapos, hintayin natin may sumulpot dyan, tsaka natin ikakat, no. Kapag may sumuloy dito, kasi susuluyan yan dito ng panibagong stem, tsaka natin ikat, no. Kasi ang dami pa nito, katulad nito, oh. Pwede pa natin pira-pirasuhin yan, no. Kaya lang maliit pa eh, pag laki-laki na, no. Actually, itong mga milyotiko, yan yung pinaka marami sa akin, no, na talagang napaparami natin. And, ayan, ito may aerial roots na rin dito. Ayan, cutting natin. Ayan, ito medyo matigas nga lang. Cut natin ang ikat. Ito pa, oh, look. Ayan yung aerial roots, oh, look. Ayan. Ayan, ayan, cut natin yan. Tapos ito, meron na rin aerial roots, kaso konti pa lang yung aerial roots. Ayoko na masyadong matangkad na. Gusto ko yung panibago pa lang kasi yan, parang panibagong buhay. O, ito. Look. Yan. So, kita nyo. Oh, look. Dami. Yan. Ito, ano to eh. Actually, itong milyote natin na to, variegated siya, no? Kaya lang, tingnan nyo, oh. Parang, hindi ko alam kung bakit ganon. Parang kumukupas yung variegations, ano? Pero variegated milyote ito. Yan, and ito panda naman. Saka na tayo mag ano ng panda. Isang variety lang muna yung kuhanin natin ngayon, no, para maganda. Ito variegated ata to, hindi. Yan, so ito cut na rin natin to dito. Yan, okay. So ayan, ipunin ko muna yung mga nakuha natin, ano, at pakita ko sa inyo mamaya. So ito na yung mga nakuha natin, oh. Kita nyo, no. Dami na yan. O, kapag may nagtatanong kung i-air dry pa to, kasi usually, ang practice natin, kapag nagkakat tayo ng mga succulents, nag-air dry tayo, no? Ito, shortcutin na lang natin. Kadalasan, kapag nag-air dry, umaabot yan ng 3 days or minsan 1 week, ano? Pero, pwede na yung overnight. Kapag tuyong-tuyo na po yung pinaka-ganito, no? Bakit ba tayo nag-air dry? Kaya tayo nag-air dry is dahil maiiwasan natin yung pagkabulo, kasi ito sugat yan, ano, yan ikinat natin. Kapag hindi yan tuyong-tuyo at nalagyan yan ng tubig, pati yung soil maaari pong mafungus, no, at lalambot yan, maninilaw, mamasa-masa hanggang sa mabulok ng tuluyan, hindi magiging successful. Ang kagandahan po dito sa ating mga pinutol, kinat, meron na po siyang aerial roots, no. Tapos yung aerial roots natin, makikita nyo medyo nipis pa yung ugat, ano. At itong manipis na ugat na to, lalaki po yan eventually, no. Pero may laban na siya, ibig sabihin nagsimula na siya mag roots. Yun na lang, roots na tutubo dito after nitong manipis na roots, kakapit ka agad dun sa lupa para maging stable siya. So, kung gusto niyo ng shortcut, pwede naman pagkaputol itanim. Kaya lang, tandaan natin na bawal magdilig muna. So, kahit 1 week, pwede po, no? Pag ganitong mga succulents, kahit 1 week kayong hindi muna magdilig after ng repotting o after na isaksak nyo sa lupa, uubra po yan, ano? Tapos, kataon po yan, natutuyo na po yung pinakabinaon nyo, no. Unlike na kapag halimbawang ito, yan, in-air dry nyo ng matagal, minsan nakakalimutan, minsan, yan, nakikita lang natin, patay na yung halaman natin bago natin maalala itanim, ano, kasi minsan talagang busy tayo. Pero ito, shortcut lang tong tuturo ko sa inyo, no. Mabilis lang, dahil kapag tinanim nyo yan, okay na yan, pero
bawal magdilig. Yan ang importante. After 3 days, yan, pwede na kayo magdilig, or after a week, tsaka kayo magdilig. So, gagamit tayo ng fast draining na soil mix. Ito, MDP soil mix. Maaari kayo makabili nito sa amin, dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Mag-message lang po sa page, Kagandahan dito, mas mabilis mag-roots at mas safe yung plants, kapag tinanim. So, lagay natin dito yung ating MDP soil mix. Yan. And simulan na natin yung ating pagtusok sa kanila. So, dito sa dalawa natin, lagyan natin to ng tigisa. Yan. And dito naman, lalagay natin kasi mas malaki yung pot na to. Lagyan natin lahat, So, tanggalin natin yung mga leaves na nandiyan dyan, sa may pinakadulo, So, yan. Basta magtira kayo ng 1 inch, or less than 1 inch na ilulubog. So, this one, tatanim na natin yan. And, yan ang pagtatanim yan. Yan. Tapos, ito rin. So, ito, isa lang yung tatanggalin natin dito na leaves. Kita nyo, ang ganda na ng roots nito, So, mabubuhay na ito kaagad. And tatanim natin yan pa ganyan. Yan. Minsan kasi yung iba natatakot mag-alaga ng succulents, mas gaganahan kayo na alagaan sila dahil ang titibay po ng mga ito, So matitibay sila at yan, hindi sila madaling matunaw, Ang kagandahan dito sa succulents na to. So yan, lagyan pa natin yan. And yan. Parang lang natin yan, Yan. And last one. Tanggalan natin ang mga excess na dahon. Tapos ibaon natin. Napakadali lang ito. And ayan. Dagdagan lang natin ang mga lupa sa ibabaw, Yan. Kanyang roots ay mayroong mabaon, So ito na yung ating naitanim na tomentosa na Melioti. Nakapagtanim na tayo. Tapusin ko na yung iba at pakita ko sa inyo kapag natapos na natin. Ito na nga, natapos na natin tong ating tomentosa. Isa pa, yan, dalawa pala yung tig-isa, tapos ito yung parang maramihan, Tapos ito pong nandito, yung mga leaves na pinagtanggalan natin, huwag nyo itapon yan, kasi ito pwedeng i-propagate to, Paano ba ito ipopropagate? Actually, pakita ko sa inyo tong isa, yan. Propagations yan, nagkakaroon sila ng roots, yung pinaka dahon, kapag halimbawa iniiwan nyo lang, yan. Tapos eventually po yan tutubuan yan dito. Pero maganda ito kung nakalagay sa lupa kasi para pumunta na dun yung roots, ito katulad nito, lalagyan natin ng ganyan lang natin yan dyan. So pwedeng iganyan nyo na yung pwedeng iwanan lang din, pero ako yan, igaganyan ko na to at yan, para itong mga leaves natin hindi masayang, mapropagate sila through leaf propagations. So ganyan lang yan. So yung mga nasa ilalim kanina na tinanggal natin, may silbi pa, So lagyan muna natin yan dito. So eto, naigawa na natin, tapos nagpalipas lang ako ng mga ilang oras, at para make sure lang na natuyo yung mga dahon natin na inilagay, para na air dry lang din, tapos after nyan, importante dito, kung kanina magantay 3 araw, pero sa mga leaf propagations, yan po dapat araw-araw may misting na tinatawag, yan, ganyan, mini-mist po natin gamit yung ating sprayer para po mas ma-develop pa yung roots, So ganyan lang po yung gagawin natin. At yan po yung ating propagations, tsaka yan po yung mga propagations natin, root, stem, leaves, at dadami na po yung ating mga
yan, tomentosa plants, no, yung ating Milioti. So, ganyan lang kasimple. Kung bet na bet nyo yung ganitong klase ng halaman, madaling alagaan, madaling paramihin, try nyo po yung ganito, no, yung Milioti. So, ayan, napanood nyo na yung ating video for today at nakita nyo na yung padami natin ng Milioti, no, na halaman. And, mga lahi ng tomentosa. Magaganda sila. So, ayan, thank you so much. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng madaming mga ka-MDP sa lahat na nag-like, share at nag-comment sa ating mga videos. Ito po si Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!